Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Public Works and Highways, nakahanda na sa posibleng epekto ng Bagyong Christine sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inpakamo ni DPWH sa 1st District Engineering Office Engineer Glenn Miguel ang nakasagana dagiti kameng ti ahensya. Iti posible nga epekto ti Bagyo Christine. Iti panagisarsarita ti Radyo Pilipinas Lawag kini Engineer Miguel. Nagtalined dagiti kameng ti DPWH kadigiti sumagmamano lugar ng runa iti ili ti Pagudpud. Inbadad na nga dalata dagiti heavy equipments iti ahensya. Iti Sitio Bangkero Barangay Pansan iti ili ti Pagudpud. Inlalawag ni Engineer Miguel nga awan na pulos iti napasama ka paragrega iti daga iti nasa nga lugar ng roda iti dimuprak ti Bagyo Julian. Patyan na narugnay aminen digiti nalukneng adaga. Sipod di napasama kadapig sa Agingined ang nagsentro iti probinsya ti Abra. Inayon ni Engineer Miguel nga awan met ti posibilidad mapasama kiti paragregay ti daga iti kaabay paset ti bantay iti nasaw nga sitio. Nupikas na pinalagipan na digiti kameng ti DPWH ken biyahero nga ganad pailaang iti nasaw nga sitio ng runa kit adati umay bagyo. Idagdamakit may patpatungpal pailaang ti schedule ti panagdalan iti Sitio Bangkero. Gusto dino nga dati 30 minutos nga interval para iti panagdalan dagiti lugan ken iti panakaurnos iti nasao nga lugar. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 73 government at private institutions sa rehiyon ng Ilocos dumaan sa planning workshop para sa pagpapatupad ng healthy workplace. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nangisayang ka ti Department of Health Ilocos Region, ti upat nga aldaw planning workshop para iti panakaypatungpal iti nasalon at apagtrabahoan sa Diyay Siyudad ti San Fernando, La Union, itay nabii. 70 katalapan nakabagi manipod iti nadumado mga institusyon ti gobyerno kan pribado a sektor, ti nakipasat ka nangikari iti panagkumitda iti panggap ti programa A Healthy Workplace. Iti mensahe na impaganatgat ni Assistant Regional Director Prechel Tolentino, ti kinapatag ti nakaypasdag iti nasalon at apagtrabahoan, gapot ada ito iti mangpaado ti produktibidad ken panakapnag dagiti mangmanggad ken mangitandudo iti salunat ken kinatalgad ti puwersa ti panagtrabaho na ipamaysa ti aktibidad iti panakaitandudo ken panakaipasdak iti nasalunat a pagtrabahoan apakairamanan ti physical work environment, psychosocial environment, physical health resources ken enterprise community involvement. Ti planning workshop para iti nasalunat a pagtrabahoan ket kasuporta iti nagtitipon na ganwat ti DOH, Civil Service Commission ken Department of Labor and Employment amang ipay iti National Policy Framework on the Promotion of Healthy Workplaces ken kastamet ang maragpat iti panggap iti Universal Healthcare Baban iti Health Action Agenda No. 1 bawat manggagawang Pilipino ramdam ang kalusugan. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Iloilo. Department of Health, Department of Education at pribadong sektor pumirma sa isang kasunduan para sa isang health project sa Iloilo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bing Pabiona. Nagpirma sa Memorandum of Agreement para sa Healthy Youth, Healthy Future Project ang Iloilo Provincial Government, PHAP Cares Foundation, AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines, Department of Education, Schools Division Office, CAG ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development para maimprobar ang ikayong lawas kag well-being sa kabataan sa probinsya.
Nagatuyang proyekto nga malabot ang 30,000 kakabataan kag magtukod sa youth adolescent centers para mahambalan ang mga issue tungkol sa ikayong lawas kag teenage pregnancy, HIV AIDS, mental health kag non-communicable diseases, parehas ang hypertension kag diabetes. Yung tungod ni Governor Arthur Defensor Jr. ang importansya sa pag-integrate sang project sa program sang mga munisipalidad nga Teen and Youth Development Centers. Ang Carles, Pototan kag Mina ang mga pilot area nga mag-focus sa paghatag lecture kag serbisyo sa ikayong lawas paagi sa local primary care facilities, barangay health stations kag mga eskwelahan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bing. Yan ang ulat mula sa Iloilo. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Mahigit 25,000 estudyante target mabakunahan sa school-based immunization activity sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Andam na probinsya at Eastern Samar, pinaagi ton Provincial Health Office ug Department of Health, hapakig sumpayan hiton DepEd, hapagbubuhaton nga special immunization activity, bakuna eskwela, kailarom hiton school-based immunization program, ina nga bulan hit Oktubre nga daan Nobyembre hini nga tuig. Hapakig himang rawhan Radyo Pilipinas kan Mark Greg Rodriguez, PHO Eastern Samar Provincial National Immunization Program Coordinator, iyagin sabi nga ini nga panbakuna in para hiton mga estudyante ha grade 1, grade 4 nga kababayan 9 to 14 years old, ngan grade 7 lalaki ngan babae. Ang bakuna nga igahatag ka grade 1 o grade 7 amon measles, rubella o bakuna kontra tiplas ngan tetanus diphtheria. Samtang ang grade 4 nga kababayan amon HPV vaccine kontra cervical cancer. Kasumpahini naabot na 24,534 nga mga estudyante habugos nga Eastern Samar itong target mabakunahan, kundiin ang grade 1 in 8,999, grade 7 10,352, samtang ang grade 4 nga kababayan 5,183. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Army Recruitment Office, Visayas, magsasagawa ng pre-entry examination sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Gikatakdang magpahigayon ng pre-entry examination ng Army Recruitment Office Visayas sa Southern Leyte karong maabot nga buwan sa Nobyembre nining tuiga. Nasayran nga kinialang niya itong buot malakip sa Officer Candidate Course kon OCC o sa katuig nga training program sa Philippine Army. Gitaho nga himuon ang Service Aptitude Test karong Nobyembre 18 ug 19 ug sundan sa Army Qualifying Exam ug Special Written Exam sa Nobyembre 20 sa Southern Leyte State University kon Asalasi Sugod Campus. Mamahimong nga maka-apply ang natural born citizen adunay baccalaureate degree, labing minus 5 feet ang gitas-on, physically ug mentally fit, nagpangidaron og labing minus 20 anyos ug dili mola pa sa 27 anyos sa panahon sa oath taking ug walay kaso sa korte. Sa mga interesado, gikinahanglan nga magdala og college diploma, transcript of records, PSA birth certificate of government issued ID. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malor para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mga aplikante ng housing program sa lungsod ng Cagayan de Oro sumailalim sa Community Needs Assessment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina.
Mukabat nga dos 450 ka mga aplikante sa housing program ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ang mitambong sa Community Needs Assessment nitong adlaw Sabado, Oktubre 9 ning kasamtangang tuig. Ang kalihukan gipasigdahan sa City Housing and Urban Development Department or CHUD uban ang kadagkuan sa Socialized Housing Finance Corporation or SHFC. Si CHUD Acting Department Manager Cesar A. Pagapulaan Jr. may pasabot nga gipailawom usab sa orientation o interview ang mga aplikante aron makompleto ang ilahang mga requirements o makasugod na sa pagproseso. Kanunay gipahinduman ni Mayor Rolando Clarix Oy ang mga aplikante nga gipaningkamutan sa gobyerno nga matiman ang katawhan nga walay panimalay ilabi na ang mga informal settlers aron mahatagan og disintig panianan. Apan gipasabot sa mayor nga dili libre ang maong balay og ila kining ma-avail pinaagi sa tabang sa SHFC pero sa barato nga presyo. Alayon ni gipasalamatan ni Mayor Rolando Clarix Oy ang kadagkuan sa SHFC uban ang National Agency ilabi na ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro kini si Coco Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Provincial Health Office ng Zamboanga del Norte patuloy sa pagsasagawa ng pagsasanay sa mga district hospital. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nagpadayon ang paghimo og Basic Life Support Cardiopulmonary Resuscitation o BLS CPR training sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Norte Medical Center ilalom sa Health Emergency Management Services. Kaniadtong labay nga mga adlaw gibuhat kini sa Sergio Osmeña District Hospital sa Zamboanga del Norte. Tumong sa nahisbutang training nga mas mulambo pa ang kapasidad sa mga hospital service providers sa panahon sa panginahanglanon, pagresponde sa panahon sa emerhensya ug paghimo og patient referrals. Nasairan usab nga nang hinaot ang kagamhanang probinsyal nga madungagan ang kahibalo sa mga healthcare professionals sa parehong public o private nga mga healthcare facilities nga nag-operate sulod sa province-wide health system. Ang BLS CPR training padayong pagabuhaton sa uban pang mga district hospital sa tibuok probinsya sa umaabot pa nga mga adlaw. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.